anong findings ng doktor ng sakit mo? May, may pneumonia, PTB, yung parang nawawala na Meningitis? ako na sa katinuan doon. Kung hindi sana ako punta sa hospital. Wala. So sabi nila, ski chairman ka dito. Opo. Until now, Yes po. paano ngayon yan? Hindi ka na nakaka-attend sa barangay, no? Nakakakuan na rin po, pero mostly ang pinapagalaw ko po is mga kagawad. Kagawad po, na ganun. lang. Pero ang nagsasana ako pa rin. Gaano ka nakatagal nakasakay sa wheelchair, yung sakit mo? 6 months na po. 6 months pa lang, ganito na agad nangyari. Yes po. Pero ang ganda ng lugar nyo, Opo, sir. Parang napaka-virgin pa yung mga lugar, no? Opo, sir. Pero Ayan. kinukulture na. Opo, sir. Dinadayo po to. Ay, ano? Ay, Ba sila naglalaba Opo, talaga? sir. Dyan po. Yung mga kababayan, mga kabarangay, nakakatawa, oh. Dito mo makikita yung mga sinauna. Although, nakita ko rin yan sa lugar namin noon, mga kababayan, pero ngayon wala ka nang makikita. Pero natuwa ako dito sa kanila kasi tingnan nyo, mga kababayan, yung mga nanay, no? Opo, sir. Diyan talaga sila naglalaba Opo, para. malinis po kasi yung tubig dyan, sir. Saan ang gagaling tong tubig na to? Galing po sa bundok, sir. Ah, sa Sierra Madre. Opo. Opo. Kahit sa Sierra Madre? Opo, sir. Malapit na ang Sierra Madre Opo, dito. sir. Yan na lang po. Yan po. Yung Ito, yan? Opo. Ay, wow. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito kami sa Isabela at scouter natin ngayon si Miss Ilocana, Hello no? po. Opo. Kaya salamat at nakapunta kami dito sa lugar ninyo. Opo, sir. Salamat din po, sir. Totoo pala yung balita na magaganda yung mga Ilocana. Ah. Di ba, Opo, mga sir. kababayan? Sige, dito Opo, tayo. sir. Saan Sige ba banda po. yung ano? Dito, sir. Dito po. Ayan. Napalayo kami ngayon, mga kababayan. Isabela. Opo, sir. Isabela po. Oo, ilang oras ang biyahe namin kahapon, mga kababayan. At ito po yung first day mission namin. Opo. Parang collaboration kumbaga namin ni Miss Ilocana. Mga kababayan, walang kumbaga nakita ko lang din po sa social media yung kanyang ginagawa. Opo, sir. Kaya nakipag-ugnayan ang team kung paano natin mapalawak yung mga ginagawa natin na pagtulong. At ito, mayroon ilalapit sa atin si Miss Ilocana. Opo, Ano yung sir. ilalapit mo dito? Bale po ito si Daddy Frankie, isa po siyang SK chairman dito po sa aming lugar at lumalapit po sa atin upang matulungan po natin sa kanyang sakit ngayon na hindi po nila kaya na mapagamot ng kanyang pamilya, kaya lumapit po sila sa inyo, Daddy Frankie, para SK matulungan. chairman? Opo, SK chairman po dito Elected sa amin. siya ngayon? Opo. Ngayon po, siya po yung SK po namin ngayon, Daddy Frankie. Hindi mo pa nai-upload yan? Hindi pa po, Daddy Frankie. Sige, puntahan natin. Sige po. Ilang taon siya? Mga 20... Ay, 27? Bata pa. Opo, bata pa po, Daddy. Oh, sige ma. Sige po. Ladies first. Mm. So yun, mga kababayan, no? Samahan niyo po kami sa inilalapit ni Miss Ilocana. Ma'am. Hello po! Magandang morning po! Kumusta? Yeah, thank you. Kumusta po kayo dyan? Siya. Opo, siya po. Morning. Good morning, sir. Kumusta po? Okay lang naman. Ano nangyari? Ito, tinamaan ko ng sakit. Pagkarami-rami tayo ganito. Bumagsak mong katawan. Bumagsak katawan mo. Magandang morning ulit, sir. Daddy Frankie po. Hello po. Kaya kami nakarating dito sa inyo, inilapit ka sa akin ng iyong kabarangay, si Miss Ilocana. Kaya thanks to God. Anong nararamdaman mo ngayon, sir? Masaya kasi may bumisita po. Thanks to God. No? Gusto ba? Ano pangalan niyo pala, sir? Ako si Vince. Pwede yun na lang kung minagsabi. Vince? Vince. Okay. Sir, bago tayo magsimula, kilala mo naman na siguro ako, no? Ako napapanood ko ba? Naka-video po ako. I-upload namin sa social media. Okay lang po ba? Okay lang. Sige. Ma'am, upo ka po. Ay, sige po. Uwian kasi ako from Tugigaraw to dito po. Everyday po yan. Sinasabay ko rin po yung pag-review.
for my board exam na dalawa. Siguro sa pagod, lahat-lahat na hindi na kaya na ng katawan, bumagsak po. Nagkaroon ako ng sakit na sabi nila sa hospital, mahina daw ang immune system. Kaya yun, kung ano ang sakit, Anong findings ng doktor ng sakit mo? may pneumonia, PTP, tapos yung iba kasi, ba yung pangalan, hindi ko lang na-memorize. Meningitis pa ako. Yung isa. Yung parang nawawala na Meningitis? ako na sa Katinuan doon. Kung hindi sana ako punta sa hospital. Wala na. Anong Bakit? Ba't mo nasabing wala ng pag-asa kung hindi ka naidala? sa hospital? Kasi bumaba po talaga yung mga platelets ko. So sabi nila, ski chairman ka dito. Opo. Until now. Yes po. Ako po pa rin po yung teacher. Paano ngayon yan? Hindi ka na nakaka-attend sa barangay, no? Nakakakuan na rin po, pero mostly ang pinapagalaw ko po is mga kagawad. Kagawad na ganun. lang. Pero ang nagsaplano ako pa rin po, pati mga documents. Gaano mo siya kakilala, ma'am? Kabarangay ko po. Kabarangay. Opo. Kaya nabigla din po ako kasi isa din po ako noon sa kabataan na po sa kanya. Bilang escape po namin. Gaano ka nakatagal nakasakay sa wheelchair? Yung sakit mo? 6 months na po. 6 months pa lang, ganito na agad nangyari. Yes po. Pero may tinitake kang gamot? Marami po. Until now? Okay. Huwag kang mawala ng pag-asa, no? Ang sabi ng mga kagawad mo, syempre, maraming umaasa sa'yo sa barangay na to. I'm very happy naman po na yung mga kagawad ko, active naman sila. Ganun. Tapos, marami namang kwan po, sumusuporta na taga-barangay sa akin. Ganun. Parang nga po nung na-hospital ako, nagpasayaw pa sila. Yung barangay para lang yung maipong pera. Ito lang. Naggumawa sila ng mga dance for a cause, parang ganun, para sa'yo. Ay, salamat naman, ang galing. Kaya nga po, very thankful ako sa mga kabarangay na. Okay. Kaya pa yan, no? Bata ka pa, ilang taon ka ulit? 26. Bata pa. Pero parang nabawasan yung hair mo, no? Ako po, naglagas po kasi. Ay, naglagas din. Bakit siya naglagas? Parang epekto na rin po ng mga gamot. Sa dami ng gamot. Kumusta ang mother mo? Okay na. Father mo? Nahirapan na. Nahirapan na rin sila. Ano bang source of income nyo dito? Si father, isa po siyang driver. Si mother dito po. Kasi may high blood siya. Hindi siya maka-work. Ilang kayo magkakapatid? Akala. Pang-ilan ka po? Pangatlo po. Pangatlo. Ano sana yung course mo? Ano ba yung... I graduate po ako ng psychology. Registered psychometrician na rin at saka licensed professional teacher. Nung naipasa ko yung sa may LPT ko, doon nagsimula. Oh, sayang. Kaya nga po, yun yung parang pinakasayang. Oo. Yung nakuha mo na yung pangarap mo. Tapos bigla kang bumagsak. Tumatayo balahibo ko. Yung tipong ikaw yung breadwinner. Yes. Ikaw sana yung... Makakatulong sa pamilya, Yes. ganun. Ahon. Tapos biglang bumagsak. Hindi mo man lang nagamit agad yung mga lisensyang pinangarap mo. Pero nakapagtrabaho naman na noon po ng 2 taon bago kalisensya kasi hindi po ako agad nag-take ng exam. Anong sabi na... Siyempre, nung nakapasa ka sa board exam,
very proud yung parents mo. Ang saya-saya nila. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, may anak ka na makapasa sa board exam. Very proud bilang magulang, di ba? At ang instinct talaga natin mga kababayan, makakaahon kahit papano, makakaroon tayo ng magandang trabaho. And then, nung nakapasa ka, syempre napakasaya mo rin. Anong naramdaman mo after na nakapasa ka and then nalaman mong may sakit ka? Nung after 1 week po kasi nung nakapasa ako nung isa kong board, biglang parang nagkatrangkaso po ganun. Nagpa-check up, UTI, ganun pa lang naman. Tapos nung nalaman ko na bumababa na pala yung immune system ko ganun, hindi na ako makalakad masyado. Bigla na hindi ka makalakad. Oh, Tapos, mula nung nalaman mo yung sakit ka up to now 6 months, ganyan na bumagsak na yung pumayat ka na. Ano sabi ng magulang mo ngayon? Anong minsan po nahawa talaga ako sa kanila kasi syempre yung tipong pagod na rin sila, matanda na rin sila po. Kailangan na dapat nilang mag-stay lang sa bahay, mag-alaga ng kung anong gusto nilang. Minsan parang na-feel ko na lang din na parang magsasawa sila pero hindi. Pag sinasabi ko nagagalit sila, bakit hindi magsasawa sa'yo? Anak ka namin. Kaya mahal na mahal ko sila. laban lang? Huwag ka mawala ng pag-asa, ha? Opo. Habang may buhay, may pag-asa. Keep on praying tayo. Opo. Sa palagay mo, kasi sabi mo, naging busy ka sa pag-aaral, trabaho, and then dumating yung time na nakapasa ka, after 1 week, na-discover mo yung sakit mo. Ano yun? Napabayaan mo sarili mo dahil sa pagod? Parang Yun ganun. po, parang ganun po. Kasi parang naabuso ko rin. May kasalanan din. May counterpart din po. Sa nangyari. Parang naabuso yung katawan. Siyempre kailangan kumayod yun. Namimiss ko rin naman yung family ko. Kaya umuwi ako ganun. Pagod. Kaya tama yung sinabi nila minsan, no? Prevention is better than cure. No? Kahit gaano tayo kabisi mga kababayan, huwag nating kakalimutan yung health natin. Kagaya ni Sir, ski chairman, syempre pinagsasabay-sabay niya lahat. Yung goal niya na makapasa, syempre review, hindi biro-biro. Ang masama, na-reach nga po niya, naipasa niya, pero after a week, bumigay naman ng iyong health. Napakahirap, no? Sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero masa pa rin naman ako na makakabalik pa rin. Walang imposible kay God. Basta nagpipray tayo. Opo. Hanggat may hininga tayo, walang rason para sumuko. No? Lalong-lalo na andyan ang pamilya mo, nanay, tatay mo, mga kapatid mo. Alam kong hindi ka nila pababayaan. No? Marami mga kapanood sa atin. Pwede bang sa nangyari sa'yo, pwede bang magbigay tayo ng kapupulutan ng aral para yung mga iba nating mag-aaral or mga kababayan, magkaroon sila na idea na hindi sila magaya, parang ganun. Sa mga viewers natin dyan, lalo sa mga kabataan na nag-aaral pa lang, alagaan natin yung sarili natin. Huwag tayong padalos-dalos sa mga desisyon sa buhay. Mag-aaral tayo ng mabuti. Kumain tayo ng masusustansya. Kasi ako minsan hindi po ako kumakain ng mga masusustansyang pagkain. Aminin ko po yan. And then always put God first. Magdasal tayo. Mag-aral ng mabuti at always ilaan ang mga pangarap para sa family. Huwag lang nating pabayaan ang ating health. Mag-aral ng mabuti pero huwag hayaang bumagsak ang katawan. Sayang, no? Pero gaya na aking sinabi,
Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa uli ang lahat, Daddy. Mga kababayan, si Miss Ilocana po yung rason para mapuntahan natin yung mga kababayan natin dito sa Isabela. Kaya pasalamat po ako sa kanya na tinanggap niya tayo dito sa kanilang lugar, sa kanilang bayan. Napakasaya po mga kababayan dahil pagdating ko dito kahapon, talagang mararamdaman mo yung pag-welcome nila sa atin. Take note mga kababayan, pinagkatay pa tayo ng manok, native na manok, kaya napakasarap, no? Ano yung usually na ginagawa mo dito? Andito ka lang lagi. Nandito lang po ako pala. Nag-almusal ka naman na. Tapos na ako. Tapos na, asaan yung mga magulang mo ngayon? Nandyan po. Yung mga kapatid mo? Yung iba po, yung isa nag-aaral. Yung isa, yung iba po nagtatrabaho. Sayang, ikaw talaga sana yung ano, no? Teacher? Psychometrician and teacher po. Napaka ano talaga minsan ng napaka-importante talaga yung kalusugan na Tama. ingatan, no? Health is wealth po talaga. Oo, yan. Health is wealth. Tama ka. Kaya yung mga estudyante natin, kailangan talaga, pinaka-importante. Kasi ganun talaga minsan, no? Na pag may goal ka, lalo na sa pag-aaral, talagang nakakalimutan natin minsan yung sarili natin dahil dun sa pangarap natin. Tama po. Tama po yun. Ano masasabi ni ma'am? Yun lang na nanginayong po ako sa nangyari kay SK Chairman Daddy Frankie kasi napakagaling po niya na SK dito sa amin, saka Hakot Award din. Ay, Hakot Award! Oo, ang dami niyang medalya po yan. Daddy. Kaya nakakagulat po kasi ganyan yung nangyari sa kanya ngayon. Award saan? Sa mga... Sa school din po. Achiever din po kasi hindi naman sa pagmamayabang. Masugit po kung mag-aaral. Talagang pinagpupuyatan ko minsan pag may mga importanteng pagsusuli. Ganun. Hindi, not to brag, I am a graduate ng cum laude. Oy, wow! Kurso ko pong psychology. Yun po. Nakakatuwa, cum laude. Napakahirap kayang abutin. Sa akin, wala eh. Hindi ako pinagpala ng mga ganun. No? Paano ba maging isang cum laude? Ano yung mga ginagawa niyo? Kailangan lang po ng disiplina sa sarili. Kailangan kung yun yung goal mo sa umpisa pa lang, kailangan consistent ka. Kung ano yung sa tingin mong magbibigay sa'yo na or tutulong sa'yo para maabot mo yung goal na yun, dapat hindi mo yun bagu-baguhin. At consistent ka lang. Pero kung sa tingin mo na parang lumiliwas or hindi parang lumiliwas sa goal, mag-change ka konti. Tapos mag-aral ng mabuti at saka always pumasok kahit tinatawad ka ganun. Kasi sa tingin ko yung pagpasok po talaga yung isa sa mga dahilan ng mga teachers kung bakit pinapasa nila ang mga estudyante kahit hindi sabihin na nating hindi naman totally magaling, parang ganun. Pero kapag pumapasok ka kasi, nasisiyan yung teacher na nakikita ka palagi. Ganun. Sa akin kasi, naalala ko, si Teacher Mary Jane, di ba? Ang dami rin niyang achievement, ang dami niyang medalya. Tapos, parang nagkaroon din siya ng depression. Pero gumaling na siya sa tulong at gabay ng Panginoon na tulungan namin. Amen po. Gumaling siya. Pero sa inyo naman, cum laude, ano yun? Mana mo sa magulang. Siyempre, pag sinabing cum laude, di ba guys, matalino. I'm proud to say na galing talino sa mother. Ay, Magaling din po kasi si mother na itong nag-aaral pa lang. namana mo sa mother mo. Opo. Pwedeng makita yung mga medal mo. Sure po, sure. Pwede. Sige po, dito po. Sige. Bali yung iba daw po, Daddy Frankie, tinapon na sa sobrang dami po.
Bigay mo kay sir. Ang dami naman yan, sir. Opo. Isa rin po kasi akong kwan nun, sir. Mga elementary pa to, mga to. I'm proud valedictorian. Valedictorian. Opo. Tapos, athlete din ako nun, sir. Swimmer, kaya may mga ganito pong medalya galing sa mga Athletic Association. Tapos, nakiki-Bible study din po ako, ganun. National Bible Study. Nag-aaral po kami ng Biblia, ganun. Nananalo din naman po. Wow. Kaya may mga medalya din po na nanggaling doon. Everyday, mayroon kang natatanggap na award. Oy, sa dami niyan mga kababayan. Maraming Everyday kada pasok niya, Monday. Pagpasok mo, bago uwian, bigyan ka award. Napakarami. natapon na rin na po yung iba, lalo nung mga primary education, mga grade 1, 2, 3. Sa katagalan na rin, no? Opo. Kasi Sa kapatid mo, nadudumi walang na rin. nagmana rin sa'yo? Ay, may isa po yung sumunod sa akin. Mas marami pa po yung award. So, Mas marami award. Oo, kasi mas kwan yun po sa noon, sa sports, sa swimming. Kaya po always siyang nagkakamedal. Ako po parang nung mga ng elementary. Siya kasi hanggang high school. Minsan talaga, susubukin ka ng pagkakataon. Pero nyo guys, ang daming award. Board passer na siya, nakapasa na. Ang dami-daming nangangarap na hindi na pagkakalooban ng ganyan. No? Pero minsan masasabi ko talaga na ang kapalaran ng tao talaga hindi natin alam. No? Kasi kagaya niya, ginugol niya yung time niya sa pag-aaral, lahat-lahat. Tapos yun nga, nakuha na niya, nakapasa na siya. Saka naman nagkaroon siya ng pagsubok na ito. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, sana samahan, tulungan natin. Si Sir, pangalan mo ulit, Sir? Vince. Isama natin siya sa ating dasal na malagpasan niya po itong pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Sir, huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Loobin ng Panginoon na makabalik pa kami at kung ano pa yung pwede namin maitulong. Okay? So, Marami pong salamat. walang anuman. Mag-pray lang tayo. Salamat lagi kay God, no? Magbibigay ako ng pambili mo ng gamot, no? Sana makatulong to sa'yo. Bigay ako 10,000 para sa'yo. Maraming salamat po. Para sa'yo.